mag-subscribe ka na. Hello mga buweks, magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers and ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyo. Ayan, papunta na tayo ng bansang Thailand. Diba? Nakakaloka lang. Kasi kahapon, hindi kagabi, 11 PM, yung flight ko to Nepal. Ayan. Kaya nga lang, hindi na tayo matutuloy. So, forfeited na yung flight natin to Nepal. Kaya ayun, nag-book na lang ako ng flight to Bangkok. So, ganun talaga. Sayang ang datsyong, pero okay lang. Siyempre, safety first, diba? So, ngayon nga, nandito na tayo sa airport for our travel sa mundo ng pageantry. Anyway, kumusta naman kayo? Magandang araw sa inyong lahat dyan sa Philippines at sa iba't ibang sulok ng mundo, di ba? Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas update kayo sa aking beauty everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you. Thank you sa mga nag-likes, galaw-galaw para hindi mapa-imbornal, di ba? Anyway, pag-usapan nga natin itong si Kirk Bondad, diba? Gaano daw ba kalakas talaga ang kanyang pananampalataya? Charito. Gaano daw ba kalakas talaga ang kanyang laban sa Mr. International 2025? Titignan natin. Titignan natin yan mga buweks, diba? Hindi pa naman natin nakikita. Siyempre, yung mga nakikita nating mga videos and everything, siyempre, iba pa rin sa personal, no? Minsan, pwede nating maging basihan yung mga videos na nakikita natin. Pero, siyempre, iba pa rin pag nakita natin siya sa personal or yung mga candidates nating lalaban sa international pageant. Di ba? Ito namang si Kirk Bondad. Ang pansin ko sa kanya kailan ba yun? Nung kanyang send-off. Nung nakaraang araw mga buweks. Napansin ko na, I don't know, hindi naman siya haggard. Hindi naman siya haggard, pero hindi siya ganun Hindi naman siya yung, basta, yung parang gulo-gulo yung buhok niya, na, I don't know, siguro style yun. Tapos parang, yung styling niya nung send-off, hindi siya ganun kaplakado. Tapos yung kanyang overall look, syempre, gwapo naman siya, di ba? So, yung kanyang overall look, okay naman. Buti na nga lang, gwapo siya, di ba? Pero ayun nga, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, parang siya, parang, I don't know kung tinand siya or nagpatan siya, ganyan-ganyan. Pero bumagay sa kanya, in fairness naman, no? Kahit na hindi naman siguro siya untidy. Pero yun nga, parang, I don't know, parang hindi handa nung kanyang yung kanyang send off. Tapos ayun, sabi ko bakit kaya gano'n yung itsura niya, pero mababaas talaga, nagwapo talaga siya. But anyway, nung pagdating niya na ng Thailand, ayan na, di ba? Talagang nag-iba na ang ihip ng hangin mga buheks, alam nyo na. Nag-ibang ihip ng hangin kasi nga syempre lumabas na ang pagka-fashionista. Ang styling mga pasabog ni Kirk Bondad, di ba? Talagang ayaw na rin magpakabog mga buweks. Nakita ko yung kanyang pagdating niya pa lang ng Thailand, no? Siyempre, iba na yung styling niya. Kumbaga, pinapakita na kung ano yung mga baon niya sa Thailand, mga buweks. Alam niyo yun. Talagang na rin. Ayaw na rin magpakabog ng ng lolo niyo, no? At saka ang katawan, mga buweks. Pero alam niyo, napansin ko, yun na sinasabi ko na parang nagpatantan nga itong si Kirk Bondad. Well, ayun na nga, parang nagtan talaga siya, no? Pero okay naman, bumagay naman sa kanya. Well, kahit naman hindi siya magtatan din naman siya dahil nga yung exposure dun sa Thailand, di ba? Siyempre, mainit dyan. Tapos, siyempre, laging expose ang katawan nila dyan. Alam nyo na, di ba? Yan naman ang mga bakla doon
talaga namang ano na, alam nyo na, no? Tuwan-tuwa. Meron nga isang ano meron akong friend sa Thailand, media siya. Shout out to you. So kagabi, nagko-collab kasi kami ng ng videos, photos sa sa Instagram. Itong baklang ito, sinend pa sa akin yung press pass na sa gala night. Sabi ko, ay, nang-iinggit ka ba? Sabi ko, wag mo akong inggitin dahil hintayin mo ako dyan. Sabi ko, gano'n. Baklang joa. But anyway, ayun na nga, nakikita naman natin na mukha naman talagang handa si Kirk Bondad, diba, sa laban niya ngayong taon dito sa Thailand, sa Mr. International 2025, diba? So, hindi man siya naging ganun pasabog kasi ang dami nga nagsasabi na bakit ganun daw yung itsura ni Kirk Bondad. Ayun, nababasa ko rin, nung kanyang send-off. Pero pagdating nga ng Thailand, syempre si Kirk Bondad pa rin ang talagang namumukod tangi na paborito. Talagang siya, worldwide favorites pa rin siya talaga, Kumbaga, hindi nagbago yung tingin sa kanya ng mga tao, di ba? Lalo na pagdating niya ng Thailand, syempre, ang ganda na ng styling niya na bago, di ba? Tapos yung mga aura-aurahan niya, mga ganyan, Ang naano ko lang, I don't know, parang napansin ko lang doon, yung nagsasalita siya. Parang syempre binabanggit niya na, ayun, may siya, may German blood siya, ganun-ganon. Parang naisip ko, medyo natawa lang ako dun sa part na yun, mga Bwex, I don't think kailangan niya pa sabihin yun. Diba? Parang ako kung iisipin ko of course, I'm so proud na meron tayong representative from the Philippines na pangmalakasan, diba? Pero, syempre, hindi naman tinatanong. Diba? Kung baga parang parang kung ako yun Kasi pag may kausap ako mga friends ko, tapos may sinasabi sa akin, hindi ko naman tinatanong. Sinasabi ko talaga, mamatay na nagtatanong, di ba? I mean, who cares, di ba? Sa hindi kay Kirk Bondad, sa kaibigan ko, kung ano yung sinasabi niya na hindi ko naman tinatanong. Sinasabi ko talaga, mamatay na nagtatanong. So anyway, ayun nga, yung salita siya, sinabi niya na, siya, may blood siya na na German, Alam naman na natin yan, mga Bwex. At saka ayun nga, sa pagsasalita niya, wala naman nagtatanong. Di ba dapat parang mas niya pa yung Pinoy blood, gano'n, di ba? Kita niyo yung mga chay-chay, di ba? Hindi naman sa mapa male pageant, mapa female pageant. Hindi nila, halimbawa meron silang mixed race. Hindi nila pinaprioritize yung halfies nila, di ba? Yung pagka ganitong may half-blood sila or ganyan-ganyan. Pansin nyo yun, hindi sila ganun, Kahit si Vina Provinar, hindi niya naman madalas binabanggit yung pagiging full-blooded Indian niya, di ba? Kahit si Antonia Persil, ganyan, or si si Amanda Obdam, di ba? O kahit yung yung sino to, yung ano bang pangalan nung guy na yun, yung sinasabing kamukha daw ni Diego. Na nag-Mr. International, di ba? Hindi naman nila sinasabi. So, I don't know. Siguro, gusto niya ring i-honor yung pagiging half-fist niya nitong si Kirk Bondad. Pero for me, I don't think it's necessary. But anyway, buhay niya yan. Sana makatulong sa kanya. Pero well, bottom line, at the end of the day, malakas pa rin talaga ang laban ng Pilipinas ngayon sa Mr. International, di ba? So ayun, sinasabi nila si Lebanon, tinitignan ko si Lebanon, okay naman, gwapo naman siya, kaya lang, I don't know, hindi ko feel yung mga ganung katawan, mga Bwex. Masyadong malaki. Gusto ko yung ganun kay Kirk Bondad. Yung mala-athletic lang, di ba? Kasi yung mga malalaking katawan, mga tamad yan, mga Bwex. Ayaw magtrabaho niyan sa kama, charot. Gusto na kaupo lang. Gusto na ahiga lang, di ba? Siyempre, sila, nabibigatan sila sa katawan nila, di ba? Charot. Siyempre, gusto natin yung yung nakahilata lang tayo. Yung tayo yung nakahilata, di ba? Hindi sila. Charito. Kasi kung nakahilata lang sila, tayo lang yung taas babae, siyempre, mas madali kang matain nun. Charot. But anyway, mga Bwex, ano sa tingin nyo? May pag-asa ba itong si Kirk Bondad? Ayan, maghihigay sa ating comment section. Anyway, ito naman. Nakakaloka naman ito, mga Bwex. Siyempre, ito nga sa Atisa Manalo,
hindi nawawala ng mga bashings dito kay Atisa Manalo, no? Kumbaga, parang every day, every minute, every hour may mga bashings, no? Syempre, sinasabi daw nila na naging ano daw, lumba-lumba daw itong si Atisa Manalo. Lumba-lumba talaga. Well, yung sinasabi niyo sa akin nung nakaraang gabi na naka-pink ba siya no, na evening gown. Yung parang meron siyang dinaluhang event, tapos yung gown niya may mga fringe. Hindi ko matandaan kung pink yun na, just correct me if I'm wrong. Well, ayun nga, nakita ko medyo may ano, hindi naman tiyan eh. Kumbaga, siguro yung puson ni Atisa Manalo. Well, I don't know kung ano yung kung nagpi-fitness training ba siya or strict ba yung diet niya or whatsoever, ganyan. Well, mahaba pa naman. Siguro mabilis naman pumayat si Atisa Manalo, 2 buwan pa mga boys. Di ba? Huwag masyadong ano, di ba? But anyway, ayun nga, daming nagsasabi na namumukha daw babuyan na si Atisa Manalo, ganyan kasi daw, ang laki daw ng fest, tapos ano pa ba, anong tawag dito? Tumaba daw, ganyan, no? Well, ito lang kasi yung inclusivity naman. Huwag niyong kalimutan mga boys. Hindi naman siya mataba. Hindi nga lang siya katulad nung dati, nung last year, nung lumaban siya ng Miss Universe Philippines. Pero hindi naman siya mataba mga boys. Siguro nagkalaman. Pero come to think of it, kahit na ganyan yung katawan ni Atisa Manalo, maganda pa rin yung kanyang figure. And hindi natin maikakaila yan, di ba? At saka yung fest, mga boys, magkamukha kami, di ba? Ganito. So ayun, hindi natin maikakaila yung mamahaling pagmumukha, di ba, ni Atisa Manalo. Ayan. Tapos yung sa sinasabing tumaba siya, yun nga sabi ko sa inyo, hindi naman siya mataba, nagkalaman gano'n. At saka kahit na ganyan yung katawan niya, lalaban siya ng Miss Universe ngayong taon, may inclusivity mga boys. Alam niya, yun na nga lang, rampahan lang ni Atisa Manalo dun sa stage na yun yung nakita ko yung video, yung sinasabi nyo na naka-pink gown siya na fringe. Yun na nga lang, sinimplihan na lang, di ba? Paano pa pag ano yan, humaribas yan, di ba? So alam nyo na, manlalampaso yan. Baka mamaya yung mga nambabash kay Atisa Manalo, baka mamaya magulat na lang kayong biglang itong sa Atisa Manalo, iba pala yung inihanda, di ba? Kasi napapansin ko, lalo na sa Instagram niya, so in-upload niya yung photos niya sa Instagram, yun yung gown niya na suot, no? Pero talagang focus lang yung face niya, di ba? Talagang ito lang ang kinuhanan, di ba? Talagang laki-laki ng face niya doon, naka-focus sa face niya, parang naka-zoom, no? Parang itong sa Atisa Manalo, siguro parang nananadya, di ba? Nananadya na wala kang pakailam, ito ako ngayon, ito ang itsura ko ngayon, ganda lang, di ba? Sinasadya niya na magmukha siyang malaki sa photos, no? Para nga naman, pagdating na ng tamang pagkakataon, siguro by next month, magpapasabog na yan. Sabi ko naman sa inyo, hindi malabong walang ano yan anong tawag dito, inihanda. Panigurado may inihanda yan mga boys. Hindi yan papayag ng ganun-ganun lang, no? She's not first runner-up for Miss International 2018 for nothing, mga boys. And knowing Atisa Manalo, panigurado ako may mga may mga inihandang pasabog yan. Kaya dapat kapit lang mga buweks. Kasi wala pa naman tayo dun sa exciting part, diba? So naniniwala ako na kapag malapit na, kasi feeling ko ito ginagamit ni Atisa Manalo at ng Miss Universe Philippines yung know when to pick. Feeling ko talaga, matagal ko nang sinasabi sa inyo. Feeling ko ganon. Kasi ganyan din yung ginawa ni Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines ngayong taon, di ba? So, which is magandang strategy, di ba? So, at yung mga shupitbahay natin na mga chay-chay, yung mga latik, di ba? Huwag na natin problemahin yung mga iba, hindi naman sila powerhouse. Panigurado, ayan, no? Sige, hayaan lang natin sila hayaan lang natin silang bumuga ng bumuga, no? Panigurado, itong si Atisa Manalo, naniniwala ako na pagdating ng tamang pagkakataon, dyan yan bubuga. At pag bumuga yan, as in malaking ball of fire. Mas malaki pa sa araw, sa sun, di ba? Kaya dapat kayo kapit lang mga buweks. Dapat yung pagtitiwala natin sa ating kandidata, lagi nandyan, no? Mahina man o malakas, dapat nandyan lagi. Hindi tayo kailangang maging bias, pero yung suporta,
ng mga kababayan nating Pilipino, yan ang pinakamahalaga ngayon sa mga kandidata nating lumalaban sa international pageant. Hindi lang ngayon. Siyempre sa mga susunod pang taon. Siyempre, tayo yung nagiging lakas nila, di ba? Kahit papaano, nakakahugot sila ng kumpiyansa sa atin. Kaya dapat lagi lang tayo nandyan. Kaya yung mga nambabash kay Atisa Manalo, alam ko lamog na to, no? Lamog na to. Itong salita na to, na kayo na lang kaya yung lumaban, di ba? Lamog na yan. Ang masasabi ko na lang, just wait and see, di ba? Di kung wala talaga maibubuga sa Atisa Manalo, well, ganun talaga. Doon kayo doon kayo magreklamo. Pero eto lang ang tanong, magreklamo man kayo, may magagawa ba? Di ba? Kasi at the end of the day, to be honest, wala naman talaga tayong ambag kay Atisa Manalo. Kahit na magtatatalak pa tayo dito or kahit na ano pang mga i-post natin sa social media, walang-wala yung mga yon. Kahit na ano pang i-vlog natin, kahit na ano pang i-hype natin, walang-wala yun sa mga efforts ni Atisa Manalo, lalong-lalo na ng organization. Kasi at the end of the day, si Atisa Manalo pa rin talaga ang lalaban doon at gagawa ng paraan para makatungtong doon sa rurok ng tagumpay. Di ba? Sana all nararating ang rurok ng tagumpay, di ba? Kaya tayo mga Pilipino, well, support lang tayo. Kung hindi gusto sa Atisa Manalo, well, wala tayong magagawa doon. Hindi naman si Atisa Manalo yung nag-judge sa sarili niya para manalo ng Miss Universe Ball of Points 2025, di ba? She's been chosen by the judges and the organization at deserving si Atisa Manalo na manalo ng Miss Universe Philippines 2025 title, di ba? Kaya yung mga nambuburaot sa kanya, bahala kayo sa buhay nyo, di ba? Pag yan biglang nanalo or nag-runner up, ay nako, magsama-sama yung mga Pinoy dyan na nanlalait kay Atisa Manalo, magsama-sama kayo nila, bawang, di ba? At saka nila ketchut-kanchot, ayan no, talaga naman pag nanalo yan, okay, nag-runner up yan si Atisa Manalo, ay nako, o makarating man lang yan ng top 5, alam nyo na, no, malaking sampal yan sa mga nambuburaot kay Atisa Manalo. Ganun din sa Miss Cosmo Organization, lalong-lalo na kay Kitchut-Kanchut at bawang. But anyway, mga buweks, anong masasabi? Anyway, wait lang, no? Titignan natin sa preliminary and finals ng Mr. International kung ano talaga yung lagay ni Atisa Manalo, kung ano ba talaga itsura niya, no? Yung kanyang full caliber. Makikita natin kasi nga presenter siya ng Mr. International 2025. So, abangan nyo yan. Jiwa? But anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Sa tingin nyo ba, si Atisa Manalo ay talagang lumobo ng bonggang-bongga at hindi karapat-dapat i-represent ang ating bansang Pilipinas sa Miss Universe 2025 na gaganapin sa bansang Thailand? Sa tingin nyo ba na masasayang lang ang mga effort nito, ang kanya mga pinaggagawa sa mundo ng pageantry dahil talagang sa itsura niya daw ay wala itong pag-asa na umariba hanggang sa dulo ng tagumpay dito sa laban na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahin. Bye for now mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!